Ang panlipunang turo ng simbahan ay para sa buong mundo. Subalit ito ay lalo na para sa mga Katoliko. Ang Pilipinas po ay isa sa mga bansang may pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko. Ang tanong, batid ba natin ang mga ito at isinasabuhay ba natin ang mga ito? Dahil sa mga manggagawa, nandyan yung human dignity. Mga tao ay tao. May karapatan, may tungkulin. Hindi sila makina na pwedeng i-dispose lang. So, dapat igalang. So, diyan po makikita natin ang kahalagahan ng dignity ng labor, ng tao. At dahil nga sa siya'y tao, ang kanyang ginagawa ay may dignity. Kaya iba yung ginawa ng machine kaysa ginawa ng tao. Kaya hindi lang natin titingnan ang produkto. In a way, mas maganda ang produkto ng machine. Mas perpekto siya. Pero iba yung gawa ng tao. Ngayon sa atin, nakikita natin yan na ang gawa ng isang matalinong tao, kilalang tao, may tungkulin na pinapahalagahan. O, sinulat ng Santo Papa yan. Salita yan ng isang poet. Pero hindi siya mahalaga dahil sa poet siya, dahil sa tao, dahil sa Santo Papa siya. Mahalaga siya dahil sa tao siya. Kaya ang lahat ng gawain ng tao ay dapat igalang din at pahalagahan. May dignity of human work. Saan ang galing dignity of human work? Nanggaling yan sa nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho ay tao. Kaya may halaga ang kanyang ginawa. Pero kahit na magwawalis-walis lang, na tao yan nagwawalis. Dapat bibigyan din siya ng karapatang sahod. Kasi tao siya. Hindi lang naman ang nagwawalis ang binabayaran natin. So papasok tayo sa dignity of human work, yung dignified na salary na may bibigay sa kanya. Si Rowena, isang nanay at dating OFW. Tulad ng marami nating kababayan, sumabak sa matinding pagsubok si Rowena noong siya ay nagtrabaho sa ibang bansa. Actually, 2014 po ako lumabas ng bansa para magtrabaho. Yung dahilan is gusto kong lumayo para makamove on sa sitwasyon na pinagdaanan namin. And kailangan ko mag-provide para sa mga anak ko at sa parents ko. Wala akong idea sa paglabas ng bansa. Meron akong friend, childhood friend, na silang mag-asawa nagtrabaho sa Macau. Ngayon, sinabi niya sa akin na pwede ka rito kasi marami kang mga skills. While naghahanap ka ng trabaho, pwede kang mag-part-time. Hi guys! Welcome to my channel. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Nung pagdating ko sa Macau, swerte na lang na yung husband ng friend ko nagtatrabaho sa isang company. Pinag-try out ako nila magluto. Sabi ko mag-a-apply ako na chef. Umubra naman kaya natanggap ako bilang chef. Bale, nandito po ako sa bus stop. Naghihintay ako ng bus na pang-uwi. Wala pang nadaan. Ayan, mga ruta ng bus. Napakahirap. Lalo na para sa isang ina. Ang hirap kasi nung malayo ka sa mga anak mo, hindi naman kayo sanay na magkahiwalay. Pero kailangan ko siyang gawin dahil ako yung provider, ako nga yung breadwinner ng family. So I have to provide kasi nag-aaral silang dalawa. Sobrang hirap. Siguro mga 2 years bago ko nakasettle. Yung first year kasi yung napakahirap nun kasi nahalo-halong emotions kasi. Unang-una yung issue ng language barrier, sumunod na yung mental health ng mga lumalabas ng bansa kasi pag nagsama-sama lahat yan, kasama mo na yung homesickness, pag hindi mo kinaya, bibigay ka eh. So, ang tanging pwede mo na lang gawin is magdasal eh. Yun lang yung talaga yung kakapitan mo kasi even yung kapwa Pilipino mo, hindi mo sila maaasahan eh. Buti na lang may simbahang doon eh, yung Catholic Church. No? Yun, punta ka doon, sisimba ka doon, magpipray ka. Yun lang talaga yung kinapitan ko para makasurvive. Kasi kung yung typical na hindi mo nakayanin, alam mo yung bibitaw ka, inaaliw ko yung sarili ko, nagbi-videoke ako.
Yun lang talaga yung nakatulong sa akin, nag-videoke, tapos magluluto ako ng pagkain na gusto ko. Kasi syempre, kahit na nakakakain naman kami sa company, meron tayong gustong pagkain as Pilipino, di ba? Ganun lang yung routine ng mga usual na OFW. Pero isang araw, may isang post sa social media na magbabago pala sa buhay ni Rowena. Actually, nakita ko yung post na yon na gusto mo bang matutong mag-invest sa stock market? Kasi nung nagtatrabaho ko dito sa Pilipinas that time, pangarap ko mag-invest sa stock market. Pero that time, ang lalaki ng puhunan. Tapos, hindi ko pa alam na meron ng mutual fund. Nung nakita ko yung post na yon sa social media, naghawa ko. Pagtapos, pag sweldo, nag-enroll na talaga ako para tuloy-tuloy sabi ko yung learning. Kasi kailangan pag uwi ko ng Pilipinas, may ipon, sabi kong gano'n. Matapos ang ilang online sessions, nagtuloy-tuloy ang interest ni Rowena sa financial literacy. Ang kaso, bago pa man siya makapasok sa bagong karera, pumutok ang isang worldwide health crisis. Ay, grabe yun. Parang yung hirap ko nung unang taong ko sa Macau na doble. Sobra yung pandemic. Hindi ko makakalimutan kasi naranasan ko yung 1 meal a day. Kakain ka ng tanghali, matutulog ka ng gabi, paggising mo, kakain ka na uli ng tanghali. Dahil wala kaming trabaho noon, wala kaming sweldo. Kasi kami umaasa kami noon sa company. Medyo maganda-ganda yung takbo ng buhay namin sa Macau. Pero pagdating ng pandemic, dahil pinapirma kami ng no work, no pay, so ang sitwasyon namin napakahirap. Kami nakadepende kami sa kumpanya. Doon kami kumakain, breakfast, lunch, dinner, bago kami umuwi from after work. Ngayon, mas umirap yung sitwasyon namin noon kasi wala kaming pasok, so wala kaming sweldo. Hindi naman nag-provide din yung company ng food namin. And then yung housing allowance namin, hindi rin nila binigay. Kailangan naming mag-part-time sa buong Macau, para kaming mga daga na naghahanap ng pagkakakitaan. Nagawa ako ng mga processed food, even puto bongbong, mga puto. Ginawa natin yan para makasurvive lang. Kasi kahit na pandemic, kailangan ko magpadala sa pamilya eh. Ang nakakalungkot lang kasi sinamantala ng ibang mga tao yung sitwasyon. Yung imbis na $100 yung bawat part-time, ginawa nilang 50. So, mas pinahirap pa yung sitwasyon ng ganun. Hindi rin po biro ang kalagayan ng mga OFW. Kung yung iba, nahihiya po na ipaalam yung kalagayan nila ay ganito. Kasi dito sa Macau, hindi pa po kumpleto yung pasok namin. Kung ano yung nararanasan ninyo dyan sa Pilipinas, ganon din po kami. Naubos yung emergency fund ko sa Pilipinas, emergency fund ko sa Macau. At yung pinaka nakakalungkot pa, bago pumutok yung pandemic, 2019, nagkasakit yung father ko noon. Tapos, yung emergency fund na supposed to be para sa akin sa anak ko, nagamit namin kay father. Kasi noon naman, hindi naman napaghahandaan ng mga magulang yun noon eh. Dahil ang alam nila, magtatrabaho ako, pag-aaralin ko yung mga anak ko, papagawa ko yung bahay, naaawa ka sa sarili mo, tapos unti-unti dahil sa pinagdadaanan naming sitwasyon, parang hinahata ka pababa ng sitwasyon, parang hopeless ka na. Pero syempre, dahil nga sa biggest why ng buhay natin, ng buhay ng bawat tao, kailangan mo pa rin lumaban. Salamat sa panonood sa vlog natin. Pray lang po tayo para dun sa hinahangad natin na maibalik yung dati. Kumbaga, malalampasan din po natin yung pandemic. Nag-iisip-isip ako, nagdesisyon ako, sabi ko kung hindi magiging okay yung sitwasyon ng Macau, kailangan ko ng umuwi ng Pilipinas. Kasi nagbabayad kami ng upa namin, tapos wala namang kaming trabaho. Ayan mga ka-business, subukan na natin. Nagpasya si Rowena na umuwi na lamang para ituloy ang balak niyang online business. Pero may panibagong problema pala siyang haharapin. Nag-ready ako ng ticketing, mga bills payment, ganun. Plus, meron akong boosting ng mga social media accounts. Yun, inaral ko lahat yun. Pati yung e-commerce na kung ano-anong mga selling apps. So, okay naman sabi ko, siguro okay na to kung babalik ako ng Pilipinas. Nung nag-decide na ako na uuwi, eto namang company namin, nung sinabi namin na hindi na kami magre-renew, tinanggal na kami. Tinanggal kami ng kumpanya, tapos inalisan nila kami ng mga benefits. So, ang ginawa ko, nag-inquire ako sa labor, sa Macau Labor. So, sabi nila, kung decided kayong magdemanda sa kumpanya nyo, bibigyan namin kayo ng endorsement.
Sinulatan sila na you have to settle these employees na ibigay ninyong pangangailangan nila. Kinuwenta natin lahat yun para makuha natin yung dapat kasi inalis nila yung mga benefits na dapat meron kaming separation pay dahil finish contract nga kami. Na yun, nakipag-settle sa amin yung company. Nakasingil naman kami at yun yung ginamit namin pang uwi namin. Ayun, haba ng pila. Dahil sa hirap ng naranasan sa Macau, tila naging natural para kay Rowena na tumulong sa mga kapwa niya OFW. Kaya naman na makauwi sa Pilipinas, hindi malayo sa sariling advokasya ang nakuha niyang trabaho. Nung pag-uwi ko, na-hire ako agad, kinuha ko ng Center for Migrant Advocacy, yung NGO, as case officer. Ang unang project na hinawakan ko is survey ng mga naapektuhan ng pandemic, yung mga biktima ng wage theft. No, so wage theft campaign, yung unang project na nahawakan ko, survey siya. So nag-interview kami ng mga OFW na umuwi. Kagaya ng sitwasyon ko, na hindi na-avail yung kanilang mga benepisyo, ganun. Good afternoon po sa ating lahat. Ipinagpatuloy din ni Rowena ang kanyang trabaho bilang financial advisor para sa OFWs. Mga OFW, bago tayo lumabas ng bansa, mag-attend tayo ng mga trainings. Meron namang mga trainings na ginagawa ngayon ng mga gobyerno. Pakinggan natin, aralin natin. Importante yon kasi madalas kasi pag lumalabas sila ng bansa, nakikinig lang sila, pinapasok nila, hindi nila iniintindi yon. So pagdating nila ng ibang bansa, nangangapa na sila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Doon naman sa mga OFW or nagbabalak pa lang na lumabas ng bansa, ang maipapayo ko sa kanila, yung nagbabalak pa lang sila mag-apply or maghanap ng trabaho abroad, sabayan na nila ng pag-aaral ng financial literacy. No, doon pa lang, sa bago pa lang sila nagte-training, inaalam na nila kung saan nila dapat ilalagay yung investment nila, paano nila gagawin na mag-invest sila, at ano yung dapat nilang gawin para sila ay makaipon. Kasabay niyan, dapat yung kanilang mga pamilya, sinasabay din nila sa pag-a-attend ng mga trainings para aware yung pamilya na hindi lang sila tatanggap ng tatanggap, dapat mismo yung pamilya may ambag din doon sa hirap ng OFW. Dapat sila, magtayo din sila ng kahit na anong business na makakasupport sa OFW para hindi lahat yung padala ay ubos. No? Hindi lahat yung padala ay mauuwi lang sa walang bagay. Kumbaga, may dahilan at napupuntahan. Sa sitwasyon ngayon, hindi ko pa sasabihin na totally tagumpay na kaming mag-iina. Kasi nag-aaral pa sila ng college, hindi pa nakakatapos. Siguro masasabi ko yun pag nakatapos na sila ng pag-aaral, naiayos na nila yung sarili nilang mga buhay. Tapos ako magpapatuloy as financial educator, as inspiration sa bawat OFW. Sa lahat ng pinagdaanan ko na yun, nagpapasalamat ako, I'm very thankful kasi naging mas matatag ako. Kasi buong-buo pa rin yung pag-iisip ko, yung courage ko, yung tapang ko. Plus yung sa bawat sitwasyon, na-assess ko pa rin siya ng maayos. Yun yung nagpapasalamat ako.